Tia, bakit napakasakit ng buhay ng mga tao? Napakaganda sana kung ang mga bagay-bagay ay hindi napakahirap. Noong mga panahong yun, ganyan din ako mag-isip. Bakit napakasakit ng buhay ng mga tao? Bakit hindi natin matakasan ang ating pasakit? Noong nagsimula akong maniwala sa Diyos at maintindihan ng katotohanan mula sa mga salita ng Diyos, nagsimula akong maintindihan ng mga bagay. Ang katiwalian ng tao ay napakalalim, may kahulugan, sa likod ng lahat ng pagdurusang ito. Naniniwala ka sa Diyos? Oo. Maniwala sa Diyos? Noong wala na akong ibang mapuntahan, isang kasamahan ng nagbahagi ng ebanghelyo sa akin, sinabi niya na ang tao ay nilikha ng Diyos, na ang Diyos ang naghahari sa kapalaran ng tao. Kung saan nanggagaling ang tao, kung saan sila pupunta, at na ang buhay ng tao ay inayos lahat ng Diyos. Sinabi niya na kung maniniwala tayo sa Diyos, talagang mauunawaan natin ang mga bagay tungkol sa buhay ng tao. Kahit ano pang mga paghihirap, kagipitan o dagok at kabiguan, ang mararanasan natin sa ating buhay, ang lahat ay mabuting kagustuhan ng Diyos. Naniniwala tayo sa Diyos at sumailalim sa mga mahihirap na sitwasyon. Hinahayaan tayong maunawaan ng katotohanan at makita ang mga gawain ng Diyos para makamtan ng pangangalaga at proteksyon ng Diyos at tahakin ng tamang landas. Kung mahahanap natin ang katotohanan, magdadasal sa Diyos at aasa sa Diyos para sa lahat ng mga bagay. Poprotektahan at aalagaan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng paraan at lulutasin ang ating mga paghihirap, ating mga problema. Ang aking kasamahan ay naging saksi rin sa mga salita at gawain ng Diyos sa mga huling araw. At binigyan niya ako ng aklat ng mga salita ng Diyos. Ang salita ay nagpapakita sa katawang tao. Magmula noon, binabasa ko ang mga salita ng Diyos araw-araw at madalas na nagdarasal sa Kanya. Binuksan ko ang aking puso at ibinahagi ang mga paghihirap ko sa Diyos. Kasama ang aking mga kapatid, nagkaroon kami ng pagbabahagi ng Kanyang mga salita. Sa paglipas ng panahon, naunawaan ko na tunay na nasa kamay ng Diyos ang kapalaran ng sangkatauhan. At ang Diyos ang naghahari at nagsasaayos sa mga buhay ng mga tao. Tayong mga tao ay nabubuhay ng may maraming pasakit. Dahil tayo ay itiniwali ni Satanas. Lahat tayo ay malayo sa Diyos. Tinalikuran natin ng Diyos. Wala na sa atin ang kanyang pangangalaga at proteksyon at nahulog sa kapangyarihan ni Satanas. Tayo ay nilinlang at pinahirapan ni Satanas. Ang ating buhay ay pagdurusa at trahedya. Alam ko rin na ang mga tao ay nabubuhay para sa mukha at kalayawan at para sa katanyagan at estado. Ang lahat ng ito ay mga pagpapahirap ni Satanas sa sangkatauhan. Sa ganitong pamumuhay, paano hindi magdurusa ang mga tao? Sa wakas, nakita ko ang mga ito ng malinaw. Yun pala, hinahayaan ng Diyos ang mga tao na magdusa ng ganito para makita natin ng malinaw kung paano pinahihirapan at itinitiwali ni Satanas ang sangkatauhan. Ito lamang ang paraan para tanggihan at kamuhian natin si Satanas at humarap sa Diyos at magdasal sa Kanya, hangaring mabuhay ayon sa Kanyang mga salita at tuluyang iwaksi ang mga gapos ng laman at kasalanan at matamo ang pagliligtas ng Diyos. Ito ang kagustuhan ng Diyos.